Okay, panoorin na natin ang mga hari ng fake news. Mga grupo ni Banat Bay. Kaya kayo nadidemanda ni Trillanes na isahan kayo. No, tuloy. Kaya pagka sinabihan ko kayo, pag may nagpa-picture kayo, pag sinabihan ko kayo, style mo, bulok! Di ba, ganyan eh. Ano? Pag nagpa-picture sa'yo, tag mo ako ha. Ito si Banat Bay naman eh, oh. Oo na, Banat Bay. May low-key may gusto ka na kay Mayor. Huwag ka na lang umasa. Marami ka namang marami ka namang chikas na kaya mo kauson eh. Pero may balita ako kay Banat Bay ha. Ano daw ha? Hindi, wag na, chismis na yun eh. Pero ewan ko lang kung totoo, Banat Bay ha. Tanong ko lang bakit wala kang girlfriend. Baka iniintay si Mayor Guo. Kaya wala siyang girlfriend, iniintay si Mayor Guo. Pero hindi natin alam. Tuloy natin. Kaya pagka sinabihan ko kayo, pag may nagpa-picture kayo, pag sinabihan ko kayo, itag mo ako, alam na. Ang tindi ni Banat Bay. Umaasa. Gustong mapalitan yung kanyang apelido. Pag ba naging kayo, ang magiging apelido mo ay Sina? So ang full name mo ay magiging Banat Si. Kung si Duterte tutan ng China, ikaw boyfriend ng China. Yeah! Pambansang boyfriend ng China. Tuloy na natin. Tama na yung landian. Alam na this. Sige, ano alam namin, boy? Mayor Guo! Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ng SMNI? Ikaw siguro yung tumatawag. Try mo yung may itsura. Diyan nga, sa SMNI kasi kasi since para silang mga alam mo yung mga, paano ba to? Yung mga kontrabida sa pelikula. Parang kontrabida lang sila. Hindi ko naman sinasabing totoong kontrabida lang sila. In the sense na yung position nila is always adverse sa current administration. Or kung hindi nila kakampi, talagang babanatan nila. Kaya sila kontrabida. Pero yung mga itsura nila, gwapo naman. Lalo na pag walang ilaw. Tuloy natin. Kinakawawa itong tatong. What is there against her na pinupurso ninyo? Exactly. If you feel that she's not qualified, then file the case. Okay. Don't try her publicly. Okay. Publicity, ang napaka-kawawa mga tao dyan. Pag ganyan, pinapahirap din. Okay. Una muna, shoutouts kay Laila de Lima. Kasi kung trial by publicity lang at buong makinarya ng gobyerno on one senator, mas worse yung kay Laila de Lima kaysa dito. Dito kasi may laman naman yung inquiry. Yung kay de Lima kasi nung araw, medyo vengeful lang talaga tong si Dutae. Diba? Ako, hindi, totoo, if I'm being honest with you hindi ko binoto si de Lima nung eleksyon. Ang binoto ko si Senator Risa. Ano naman yan yung mga nakikinig sa akin alam yan tumindig ako nung eleksyon. Olats nga lang, pero ayos lang. Pero ngayon ako, as an influencer kasi, you have to be very, at least, yung stand mo is pro-government. Required yon. In the sense na, pagka kasi nagkaroon ka ng adverse na stand sa government, parang sila, Banat Bay. Tapos wala namang point yung pinaglalaban. Halimbawa, ito, kinakampihan nila si Guo when in fact, there is something to be talked about dito kay Mayor Guo. Okay, ano ba yung point ng Senate inquiry? Para alamin yung connection ni Guo sa mga pogo at hindi lang yon. Yung citizenship niya kino-question. Importante yon. Ngayon, si Panyelo kasi narinig niyo naman yung it's a
since lawyer siya, gusto niyang pumunta sa trial. Well, may point naman yun. Kaso ang akin lang, pag tinignan ko kasi yung kailan matatapos yung yung candidacy, yung term ni Guo, which would be on 2025. So effectively, kapag sinampa mo yan sa court, sa regional, tapos aakit pa yun ng Korte Suprema, baka tapos na yung kanyang termino bago pa matapos yung mga hearing niyan, 'di ba? Yung case na yan. Okay, ang pinakamabilis is to question her legitimacy as mayor. Yung citizenship muna. Bakit? Kasi pagka sabi ng COMELEC dito, hindi ako nagsabi COMELEC. Pag po yan ay isang Chinese national at hindi siya Filipino, pwede nilang i-outright cancel yung kanyang candidacy. So yung second placer yung mananalo without any trial. Merong ganong kapangyarihan ang COMELEC if siya ay hindi Filipino. Yun yung dahilan kung bakit kino-question ng mga senator yung kanyang citizenship. Kasi sunod-sunod na yun. After nun, hindi ka pala Pilipino bakit bumibili ka ng lupa? Di ba may 60-40 rule tayo dito sa Pilipinas? Kabit-kabit na issue kasi yan, mga kamatis, mga kaibigan. It all starts with the citizenship of this lady, okay? Kaya syempre, pag taga-SMNI ka, yung mga malalalim na ganito, hindi mo makikita yon. Yung mga katangahan lang at saka mga lap track, okay lang. Di ba? Di ba? Miski yung si Panyelo, nagiging apologist na nitong si Guo. Tuloy na natin. Sang-ayon si Attorney Panelo na posible nga na hindi maalala ni PBBM si Guo dahil sa sobrang dami ng taong nakasama nito. Posible naman yun. Posible naman Meron namang yun na may punto naman na kasi sa dami nga naman nagpapapicture. Noong panahon siya ay kumakandidato pa sa pagkapangulo. Ngunit naniniwala si Panelo na ang nasabing alkalde ay tumulong kay Marcos bago... Grabe nakalimutang i-delete to. Hindi nga. Alam mo, Banat Bay, hindi kasi yan maliit na point kasi yan. Sabi kasi ni PBBM, hindi niya daw kilala. So, itong mga DDS vloggers na to, pinapoint out, hindi kilala. Let's say kilala sa pangalan. Okay. Pero kilala niya ba kung ano yung background nitong tao na to? Kaya nga siya iniimbestigahan ngayon And in fairness ngayon sa current government, ang nag-head ng Senate hearing, hindi naman yung mga kakampi nila Actually, kalaban nila si Hontiveros sa committee hearing, 'di ba? Iba-ibang senators na hindi nila kaalyado ang nagtatanong kay Guo, 'di ba? So walang bias na nangyayari. Gusto lang talagang malaman yung connection ng Pogo at saka ng Pogo at saka nitong mayor na to. Siguro mas maganda kung papakinggan natin si Ma'am Risa Hontiveros towards the end of this video para lang magets nyo how serious this is. Okay, sige Banat Bay, last na to Last mo na, galingan mo. Sino man ang nasa PCO na hindi nyo dinilit to, yari kayo. Bad shot na kayo. Hindi naman kasi point yan, Banat Bay. Hindi kasi yan issue talaga Siguro sa inyo, dyan sa parlor nyo, issue yan. Pero maliit na bagay yan. Whether or not kilala niya by name or kilala niya yung background is two different things. Like ikaw, alam ko yung pangalan mo. Alam ko yung kung saan ka. Pero hindi ko alam yung background mo. Ganun lang din sa kanya. Pwede tayo magkaroon ng picture. Actually, nire-relate niya ako lagi kay Banat Bay, sinasabing friend ko siya kasi one point or another nag-chat ako sa kanya kasi may topic siya na interesado ako. So nagkausap kami, pero does that equate for me and him to be friends? Hindi. Kaibigan ko yung iba, pero ito hindi. Sakto lang talaga, civil. Nung ganito kasi iba kami ng political stand. That's as far as it goes. Personalin ko ba si Banat Bay? Hindi. Ganito sa politika Masanay na kayo. Tuloy natin. Ito na iluklok sa kapangyarihan. But definitely, ang tingin ko dyan, tumulong yan kay PBBM. Tumulong yan kasi... Kumampanya yan kasi nga DDS di ba? Di ba Unitae? Ang Unitae, malamang, kasama yan. Package deal yan. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan,
pumunta naman tayo dito kay Ms. Risa Ontiveros kung ano yung point nito mga Senate inquiry na to. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Kita nyo? Sino ba yung mga katransaksyon niyan si Mayor Guo? Mga known, mga mga most wanted ng Singapore. Mga money launderer. Sa bakuran niya, literal na sa likod ng opisina niya, yung Pogo. And then you're telling me na wala lang to? Of course not. Meron yan. O, tuloy natin. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino. Exactly. Naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Oh, see? That's the reason why. Whether you like it or not, merong sindikato ng Pogo dito sa Pilipinas. Yan yung totoo. Yan yung nangyayari. This is not the first time you heard about Pogo. There's a lot of times. Ngayon lang iniimbestigahan. Kumpara mo yan doon sa mga hearing nung panahon ni Duterte. Kay De Lima, sa Farmally. This is something big. This is something na kailangan nating tutukan as taong bayan, di ba? Grabe, tuloy. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Kulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal, parang Maraklara. Mga magandang tanungin na sa test ng pagka-Pinoy, sino nga gumanap sa Maraklara? Si Judy Ann at saka sino yung kasama ni Judy Ann? Gladys Reyes, tama ba? Maraklara. Last na to. hindi ito. Ito yung remake pero si Gladys Reyes Maraklara, Judy Ann. Yan yung original Yung nawawalang diary, nasa ibabaw lang. Gladys Reyes, tama. So, therefore, mga kaibigan, ako po ay Pilipino. So, yun. Ako, sa tingin ko, dapat talagang ipagpatuloy itong Senate hearing na to kaysa dun sa iba, like yung PDEA leaks na wala namang kwenta. O, paano? Yun lang naman. Gege mga lods.